Ito naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang lumabas ngayon patungkol sa kasalukuyang mga isyu ng katiwalian at iligal na negosyo na ikinokonekta sa pamilya Marcos. Sa isang controversial na pahayag, binisto ni Vice President Sara Duterte ang mga iligal na negosyo na pinaniniwala ang pinamumunuan ni Sandro Marcos, anak ng kasalukuyang Pangulo. Ayon sa mga impormasyong nakalap, may mga bagong ebidensya na nag-uugnay sa pamilya Marcos sa ilang mga transaksyong iligal. Inakusahan ni VP Sara Duterte si Sandro Marcos ng pagiging bahagi ng mga iligal na negosyo na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng pangalawang Pangulo na may mga dokumentong nagpapatunay sa pagkakaroon ng iligal na transaksyon na may kinalaman sa ilang mga negosyo sa bansa. Ang mga negosyong ito ay kinabibilangan ng mga kontrata sa gobyerno na hindi dumaan sa tamang proseso at mga operasyon na labag sa mga umiiral na batas. Ayon sa ilang mga insider, ang mga negosyo na ito ay nagkakaroon ng malalaking epekto sa mga proyekto ng gobyerno, partikular na sa mga kontratang may kinalaman sa infrastruktura. Itinuturing ng mga eksperto ng ilang mga proyekto ay tanging mga kaibigan at koneksyon lamang sa gobyerno ang nakikinabang, habang ang ibang mga maliliit na kumpanya ay binabaliwala at nawawalan ng pagkakataon. Kasama sa mga negosyo mga ghost project kung saan ang mga pondo ay nauubos, ngunit walang aktwal na proyekto na nagaganap. Nag-react naman ang kampo ng Marcos family at pinabulaanan ng mga aligasyon. Ayon kay Sandro Marcos, ang mga paratang ay walang basihan at bahagi lamang ng isang pampulitikang paninira laban sa kanilang pamilya. Subalit ang mga impormasyong inilabas ni VP Sara ay nagpapatuloy sa mga investigasyon ng mga otoridad. Sinabi ng ilang mga eksperto na may mga kasunod pang hakbang ang gobyerno upang tiyakin ang transparency at accountability sa mga proyekto at negosyo na kinakasangkutan ng mga tao sa posisyon ng kapangyarihan. Hindi na bago sa atin ang mga isyu ng katiwalian sa bansa, ngunit ang pagbisto ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ay nagbigay daan sa mas masusing investigasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, handa siyang suportahan ng mga ahensyang tumututok sa mga kasong ito at tiyakin na walang sinuman, kahit na sino pa man sila ang makakaligtas sa batas. Pinangunahan na rin ng ilang mga mambabatas ang pagsisiyasat upang tuklasin ang buong lawak ng mga iligal na negosyo at kung paano ito nakakaapekto sa ating bansa. Habang tumataas ang isyong ito, asahan ng patuloy na pagbabantay ng ating mga mamamayan at mga institusyon upang matiyak ang transparency at tamang pamamahala ng mga pondo ng bayan. Ang mga kasong ito ay patuloy na magiging isang malaking usapin sa ating bansa at nananatili tayong tanong kung ano ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno at mga kinauukulan sa pagharap ng mga aligasyong ito. Abangan natin ng mga susunod na updates tungkol dito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Time that I checked, and that was a long time ago, ang armed forces, napakahirap ng trabaho eh. Ikaw na nga yung dinedepensahan. I'll get back to that. Ikaw na nga yung dinedepensahan, tapos kayo pagalit. Putya na, no? Parang gano'n ang salita, no? Teka muna, doon naman tayo sa apolitical. Gusto ko ituwid lahat eh, ituwid lahat. Kasi may mali eh. Yung pagiging apolitical, ang ibig sabihin doon dapat na sa mga pinuno ng armed forces at sa inyong mga younger officers at saka mga sundalo. Hindi dapat tayo makisawsaw sa mga hidwaan ng politika. Tama 'yon, tama. Pero may hangganan 'yon. May hangganan 'yon. Pagka ang sitwasyon dumating na sa kinabukasan ng bansa, pagka yung sitwasyon dumating na sa pag-intindi ng tama o mali, kinakailangan meron kang pipiliin. Saan ka? Sa tama o sa mali? Kasi pag kayo gumit na, pagka nasa gitna ka, ibig sabihin, mananalo yung mali. Kasi wala kang ginagawa. Yun yung tinatawag neutralized na kayo. Neutralized. Kasi ang puwersa ng Sandatahang Lakas at ng PNP, dapat nakapanig kayo sa taong bayan, nakapanig kayo sa konstitusyon. Pero dahil sa sinasabi nyo na hindi kami papanig sa mga politikong nagbabanggaan, okay lang yun, sabihin nyo. Pero may hangganan yun. Isipin nyo may hangganan.
the moment na na-endanger ang kinabukasan ng isang bansa, kinakailangan mamili kayo. Saan kayo pipili? No choice kayo. Doon kayo sa tama. Doon kayo sa tuwid na paraan. Sa tuwid na daan, ika nga ni sino yung nagsabing presidente no? Si Pinoy. No? Si Noynoying. Doon kayo sa tuwid na daan. Kaya, ano itong nangyayari ngayon? When you say you will defend the government, you have chosen already a side. You will defend the government. And part of that government is a president na kinu-question sa paggamit ng droga. By that alone, you have chosen a side at nagiging political na kayo. Because you're trying to maintain a government, a president who is now being questioned by the Republic of the Philippines. Peoples of the Philippines. Dalawa ang leader ngayon. Isang presidente, isang vice president. Isang Marcos, isang Duterte. When the president has gone out of his Malacanang and started to make binibira na ang vice president, question na niya yung mandate ng 32 million. Ikaw 31 million ka lang, nabawasan pa. Di ba kagabi sinasabi ko, 30,999,998 kasake. Ako rin si Metran, 97, yung iba pa, 30 kami, minus 30 na kagad yun. Mga leader yun. Paano ngayon yung iba? 7 milyon kami well, kalahati niyan, may pro Marcos, kalahati niyan, pro Duterte. Di kalahati na lang. Sige, 2 million na lang. Di 31 minus 2. Di 29 million na lang. Ito, ganun pa rin, 32 million pa rin si Sara. Ano ba yan? Magbibilangan na lang tayo maghapon? Sige, kayo na lang magbilangan. Ang pinag-uusapan dito, kinabukasan ng bansa natin. Hindi nyo ba nararamdaman yung droga? Gumagapang na. Hindi nyo ba nararamdaman na may mga kidnapping na? Hindi nyo ba nararamdaman na grabe na yung nakawan? When you protect this government of corrupt officials, you have taken a side. You are being political. Hindi nyo na kinakampihan yung taong bayan and you have lost your mandate. Yung baka sa ano yun? Ganyan ba yung AFP? Hindi man lang makadesisyon. Bakit namin kayo sasabak sa gera? Hindi nga kayo makadesisyon kung kanino kayo Ano ba yan? Ganyan ba yung professionalism? Sinasabi nyo, we are professionals. This is a professional institution. Yung iba dyan, babanatan pa ako. Babanatan ako. Titirahin, inciting. Ina nyo. Putang ina nyo. Gagamitin nyo yung constitution para patahimikin ako. Maggago kayo. Ay, nako, mga putang ina nyo talaga. Hayop kayo. Pag uwi ko kagabi, binira agad ako sa Facebook. Hindi daw ako retired. Putang ina nyo, hindi naman ako nagsabi na, nak ng puta, retarded, sabi ko, retarded. Nak ng puta. Alam nyo ba ang laman ko sa inyo, mga general? Sorry doon sa mga mababait na general. Pero ito, real talk lang. Nakalabing-6 na taon ako sa Armed Forces. Nakalabing-6 na taon ako. 4 na taon na lang, optional na, Nung umalis ako, meron na akong time and grade major. Tina-type na yung promotion orders namin. Mayo to. Retroactive. Ibig sabihin, mabagal kami, hindi kami ganun ka-professional sa sistema namin. Type. Doon pa lang nagko-computerize. Tina-type na, retroactive, ang orders namin, promotion, March 11. Bakit March 11? Because that was the day that we graduated from PMA and we were commissioned as lieutenants. Therefore, yung time and grade namin lagi, yung 3, 4, 5, etc., doon nakabase sa March 11. Nag-resign ako, irrevocable. Kaya kayo na truth matters, gusto nyo palabasin yung katotohanan, palabasin natin yung katotohanan. Yung nag-resign ako, irrevocable. Mayo, may record niyan. Beyond contestation, may record niyan. Hanapin nyo,
Hindi nyo tinago, ako meron. Meron ako niyan. So, May ako nag-resign, irrevocable resignation. Diretso ako sa Chief of Staff. Siga ako eh. Sa Chief of Staff ako, sumaludo ko. No? Saludo ko ganyan. Sir, permission to submit my irrevocable resignation. Binasa niya ni General Enrile. That was in 1995. General Enrile was my commandant sa PMA. He was one of the officers who recommended me for Harvard School of Government, Masters in Public Administration, a long time ago, kasi kilala ko. Kilala niya ako. Ang ginawa nga niya, pinirmahan na lang niya. Oh, pirma, ikaw na bahala, fill in the blank. Sir, ayoko naman yan, sir. Alam mo naman, pag ako yan, ilalagay ko, panay perfect yung score. Hindi, ilagay mo, panay perfect. Sir, nakakaya yun, sir. Maganda, ikaw mag-rate sa akin. Yun yung nangyari sa amin. Pero hindi ako natuloy. That is another story. Hindi ako tumuloy sa Masters in Public Administration. Hindi ako natanggap kasi mayroong kasabay. Wow, sino kasabay ko? Dalawang slot. Ang kasabay ko was a Miriam Defensor Santiago, Butch Abad, who became the Budget Secretary, and a Colonel Reyes, who was senior than me. I was just captain sa order. Pero nung nag-resign ako, time and grade ko was major already. Tinatype nga March 11 ang aming orders. Pagbaba ko sa J1, nakita ko na doon na, pinoprocess na. Kasi GSQ order, no? Sinabi ko, sir, ito na yung resignation ko. Ano gagawin namin dito? Wala lang, sir. File ninyo, sir. O tapos, si Fernando kausap ko, Baron ng Class 78, no? First captain ng Class 78. Tapos nang sabi ko sa kanya, tama. Mababawasan yung namin, yung ipopromote namin. Ayan, tinatype na yung order ninyo eh. Major, ayan, Sabi ko, huwag niyo na ako isali dyan. Tanggalin niyo yung pangalan ko. Pinatanggal ko yung pangalan ko para lahat na nasa ilalim ko, papanik ng isang slot. Sayang yung isang slot eh. Hindi mapopromote kasi magpapapromote ako na major. Kung umalis ako, tanggalin niyo yung pangalan ko, papanik, merong papasok na isa na major. At kung nag-resign ako na major, kung hinintay ko lang yon, kinabukasan, labas na yung order na yon. At kung ako umalis, one rank higher pa ang policy. Lieutenant Colonel ako. But who cares about the rank? Yung rank, ito lang yun. Yun lang yun. Kinakabit dito sa balikat. You can be a general and ampaw, walang alam. You can be a general na walang prinsipyo sa buhay. Walang karakter. Ang mas kailangan, kahit master sergeant lang ako, ay merong prinsipyo sa buhay. May karakter at may abilidad intindihin yung tama at mali. Balik tayo sa armed forces. Okay. Ang pagiging professional ng armed forces, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo, anong gagawin ko? Poproblemahin ko pa kayo, bawat isa sa inyo. Hindi na. Huwag kayong makialam na. Huwag na kayong makialam. Taong bayan, huwag kayong umasa na sa armed forces ninyo. Wala kayo asahan sa armed forces ninyo. No? Ba't kayo aasa dyan sa armed forces at sa PNP? Wala. Huwag na kayong umasa. Kasi parang umaasa ka sa isang bagay na hindi dadating. Mayayari kayo. No? Ang bahala kayo kung gusto nyong isipin kung ano yung tama at mali. At gusto ko lang sabihin sa inyo, kung hindi nyo naintindihan yung tama at mali, good luck sa inyo. No? Kasi 150,000 ang armed forces, 200,000 plus ang PNP, that makes you 350,000. 119 million ang taong bayan. They can easily decide, palitan kayong lahat because you are unprofessional. You allowed yourselves to be used by a corrupt regime. Yun lang. Yun ang hard fact. You are allowing yourselves to be the instrument of suppression
by using the Constitution na sinumpaan ninyo na yun ang inaabla namin. The Constitution is being trampled upon. Kaya we are standing up kasi yung Constitution na binigyan namin ng buhay, sinalbahin na. Binastos na. Yun. Yun yung problema. At kayo sa serbisyo, AFP-PNP, pag hindi nyo naintindihan yan, go ahead. Bahala kayo habang buhay. Hindi nyo naintindihan, go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Kasi hindi kami natatakot tumayo sa katotohanan. Kami, 119 million Pilipino. Bawasan, iba sa inyo. Sige, 20 million sa inyo. May 100 million pa kami. Sige, kalahati inyo. 50 million kami. Okay lang. 50-50. Sige, fair fight. Ano gusto nyo? Civil war? Mga loko-loko. Kayong gobyerno, loko-loko. Gusto nyo umabot tayo civil war? Ay, nako. Kami, tinatayuan namin yung Constitution, tapos ngayon sasabihin ninyo, we are inciting, we are destabilizing, mga ulul. Ulul kayo. We are implementing the Constitution because kailan naging tama ang pagnanakaw? Kailan naging tama ang droga? Kailan naging tama yung katiwalian, yung abuso sa power, na ang isang attorney na walang ginawang kasalanan, resource speaker, iko-contempt ng isang convicted, putang inang yan, na ang isang bossing niya, na isang leader lumalabas, binigyan nyo pa ng pagkakataon, mga tanga mga tanga talaga kayo, binigyan nyo ng pagkakataon ang isang Sara Duterte na tumayo na maging isang leader, pinakita nyo pa. Binigyan nyo ng pagkakataon, mag-shine pa yung tao. Tanga kayo mga bop. Paul, kinuha nyo sana ako advisor advice ako. Bossing, mali yan. Mga putangin ninyo, mali yan. Tangin na ninyo. Bibigyan nyo ng pagkakataon si Sara Duterte sumikat. Tatayo yan. Hindi nyo ba napapasa yun? Ang hihina ng kukote nyo. Hindi nyo ba nakikita? Tatayo yan. Kasi tignan nyo yung karakter. Tignan nyo. No? Pa-selfie yan. Tahimik yan. Pero tignan nyo, nagtatrabaho naman yan para sa bayan presidente. Putangin na. Kailan ka ba nakita na dumamay sa tao sa helicopter ka? Is that the best that you can do? Nakita na nandun ka sa gilid ng baha. Ayaw mo man lang lumusong. Natatakot kang basain yung sarili mo. Yung itlog mo mababasa. Hindi naman abot doon yung baha. Hanggang tuhod lang. Hindi nga hanggang ano lang hanggang ano lang ni yung baha. Tapos ayaw mo lumusong. Yung kabila ng mga tao, isa na lang tawid, nandun ka na sa tao. Yakapin mo! Putang ina ka. Anong klaseng leader ka? Pamantalang ang isang Sara na nakita ng taong bayan. Yun yung problema, nakikita ng taong bayan. At naipaghahambing. Kasalanan pa ng taong bayan nyo na paghambingin kayo, isang presidente, isang vice president? Hindi kasalanan. Kaya, ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan? Sino nandoon pagka may kalamidad? Si Sara! Nasaan kayo? Wala, party is party time. Party. Nanonood ang Formula 1. Nasa ibang bansa. Kaya nga galit ang taong bayan Hindi niyo ba naintindihan yun? Sino ba nag-advise dyan? Tanga na nga, wala pang advisor, tanga rin. Ay, naku, mangyari sa gobyerno natin. Tanga, tapos mahawa ang armed forces, magiging tanga rin. Isa virus, nakakahawa. Kumbaga na, pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Pati doon sa Congress, saka nakakita. Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Putangin ang mga bobo sa batas. Nantokwa. Anong bansa ito? Anong bansa? Pilipinas. Kaya nga, kung hindi nyo naintindihan, at salita-salita pa kayo, AFP-PNP, huwag na kayong makialam. Huwag kayong magpapagamit para ang taong bayan ay supilin. Because magagalit ang taong bayan. And you will have a revolution. I'm warning you. I'm trying to protect you. Kasi hindi nyo nararamdaman.
hindi nyo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. You are light years away from reality. Yan ang problema ninyo. Masyado kayong nasarapan sa kinakain nyo. Nakalimutan nyo ng kumain ng asin at kanin, ng kamote, ng puta na, sabah na pinakuluan para lang o Lucky Me. Eh kayo panay sashimi. Yun yung problema nyo. Nasarapan kayo sa posisyon ninyo, nasarapan kayo sa libre lahat, gasolina, opisina, aircon pa. Hindi naman kayo nagbabayad. Taong bayan ang pumapasan lahat yan. At kung kailan kayo kailangan ng taong bayan, nasa kayo? We are apolitical. We are professionals. Oh my God. Okay lang yun. Sige, dyan na lang kayo. Okay na sa gitna. Wag na lalagay sa gitna. Wag na. Kasi ang taong bayan, hindi kayo kailangan. Yun ang masakit doon. Ang taong bayan, ang iniisip na ngayon, yun yung pulso ng taong bayan. Hindi na namin kayo kailangan. Tatayo na lang kami. Yun yung inaano ng taong bayan. Kasi nakita ng taong bayan, para kayo tumayo, armed forces, 150,000, 200,000 na pin. That's only 350,000. You cannot overwhelm the spirit of the people of the Republic, 119 million Filipinos. You cannot kill that. Because if you do kill us, the next generation will stand up and they will keep on standing up to regain the country's independence, to regain our democracy, because we have gone down to the dogs. You, in fact, have allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. You have allowed the abuse of power. You have allowed that the citizens of the Republic are endangered. Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo. Lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye-bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin niyo ako, may papalit. No? Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. Hindi, we will not run out of heroes. We will not run out of leaders. They will keep on coming because it is from the Filipino people. And you, one day, will all be out of power. Yun ang isipin nyo. You will be out of power. May ikot ang gulong. Ay, nako. Sorry, bakit ako ba nagpapaalala sa inyo? Ang aking, wag sana tayo umabot sa French type na revolution o cultural type na revolution ng China because wala ang antrasan yun. Sinong gumawa? Babanatan nyo, destabilizer pa yung taong bayan, destabilizer kami. Hindi kami destabilizer, mga ina nyo, putang ina nyo talaga. Mga bopol kayo. Nagpapagamit kayo eh. Destabilizer, paano naging destabilizer? Yung fire na protektahan mo yung bansa sa maling gawa. Eh kayo, ano bang ginagawa ninyo? Are you trying to become heroes for the country? Or are you being an instrument ng mga katiwalian nitong mga walang yan na to na nasa poder? Don't you see na ginagamit kayo para to maintain themselves in power, para ipagtakpan yung kasakiman nila? Tanungin nyo sa kanila, mga opisyal, general down the line, tanungin nyo, sir, ano ginawa nyo doon sa ginto? Yung benta, nagbenta kayo ng ginto eh. Magkano? 29 billion? Sir, pwede ba malaman? Sir, bibriefing kayo. Sige, briefing kayo hanggang gusto nyo. Pag-usapan ninyo kung paano nyo titirahin yung EDSA.
kung paano nyo i-disperse yung taong bayan. Matapos lahat ng plano, question, sir. Sir, paano? Magkano ba? Ano nangyari doon sa ginto? Nagbenta ba at totoo na yung ginto? Hindi, gusto ko talang tanungin. Kasi ako, papatayin ko lahat yung sa EDSA. Papatayin ko lahat yan. Uupakan ko lahat yung nasa EDSA na yan. Gagawin ko, I will follow you. Sir, I will follow you. I will follow you. Hanggang sa kamatayan ko, I will follow you. I will protect you. Pero, question, sir, pwede ba malaman anong ginawa dyan sa ginto na yan? Bakit nagbenta siya ng ginto? Kinakailangan ba magbenta ng ginto? Bakit? Di ba may pera naman? Nasaan yung pera? Di ba may budget? Ba't kailangan magbenta ng ginto? Sir, ano ginawa doon sa pera? 129 billion may pinagbentahan yan. Meron pa bang balak magbenta ng ginto? Meron pa ba? Gusto ko lang malaman, sir. Ano nangyari, sir, doon sa flood control project? 1.4 billion a day. Sir, bakit ganun, sir? 1.4 billion. Ginasto, sabi ng presidente, SONA. Bakit ngayon binibiran niyo si Sara Duterte, 125 million? Bakit ganun? Napaka-importante sa inyo yung bawat kusing na ginagastos sa kaban ng taong bayan, 125 million, OBP, confidential fund, investiga dito, kaliwa kanan. Panay kayo contempt. Pati yung nananahimik na tao, love you, Sai, love you, Miss Laika, love you. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang magpa-stress. Kakampi mo kami. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang taong bayan, kakampi mo ang FGF. Kasi kami, kumakampi kami sa API, ang FGF, na Filipino Guerrilla Forces. Sa API kami, kakampi. Sa taong bayan kami kakampi. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Imbitahin niyo siya, pero inimbestigahan niyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund, hindi niyo inimbestigahan. Presidential, confidential fund. Oh, Office of the President, Congress, yung confidential fund, AFP. Ba't yun, inimbestigahan mga yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kite, it's a political exercise. Tinatanggal nyo Tinatanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lolokoy yung taong bayan. Ay, naku, putay ng mga putang ina nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Pero may question ba ako, sir? Question. Oh, anong ginawa dun sa Resolution 10? Bakit, sir, hindi yan binabago? Ang dami na nagsasabi, sir, resolution. Sir, may anak na ako, sir. 3 na yung anak ko. 2011 pa yan, 2012 pa yung Resolution 10. Malalaki na yung anak ko. Matatapos na sa elementary. Bakit? Nung pa yung Resolution 10, bakit hindi yan inaayos ng Kongreso at Senado? Kung totoo yan, sir, na ninanakawan tayo, kasi certification, sir, certificate